afternoon mga ka-sounds, welcome back to my YouTube channel. This is Joseph Eduarte from Sepka Sounds. Today's video ay magkakaroon tayo ng review about two-way stereo crossover, yung XO-204X. So ito po guys yung ginagamit tayong palagi sa aming setup. So ang brand po nito is Workdale Pro. So titingnan natin guys yung front panel niya. Okay guys, unahin natin dito sa may left side. Meron siyang power indicator na green, input gain. Okay, ito guys, input gain. So meron siyang switch para sa 40 Hz, and then flat lang pag in-engage mo to is 40 Hz, and then pag naka-off naman flat lang siya. Bali ito guys, additional 40 Hz pag naka-engage. Okay, ito naman yung kanyang crossover frequency, simulang 60 Hz to 1 kHz. Meron din siyang switch naman para sa times 10 at indicator lights. Pag press mo ito, ilaw yung indicator lights na red. At pag nilagay mo ito dito sa 80, so bali ang hertz niya is times 10, so magkakaroon siya ng 800 Hz pag nakapress ito. Okay guys, so pag hindi naman nakapress, 80 Hz lang siya. Okay, so naman is yung knob or control para sa low. So meron siya ditong indicator, tatlong green, isang yellow, at meron siyang peak indicator. Pag na-press mo to is yung low mo ay ma-mute. So kahit na nakasagad ito, pag naka-press ito, wala siyang low. Okay, meron din siyang phase switch and then soft limit. Sunod naman is yung para sa mid-high. Okay, parehas ng sa low, meron siyang mga indicator dito, lights indicator, mute, phase and soft limit switch. Okay, bali ito guys, nagbabase siya dito sa kanyang frequency. So pag ganyan, ang base niya ay medyo matigas pag itong 300 na or patas ganyan. So ang ginagawa ko is naka 200 lang siya pag ginagamit ko. Then ito yung control ng low, so hanggang lang ito 2 o'clock, and then mga 1 o'clock rin to. Okay, so yan ang ginagamit, kasi yung kinakabitan ko lang nito is lang naman yung integrated amp para sa aming subscoop na dalawa. So hindi na masyadong yung bass nito malakas. Okay, tingnan naman natin guys sa sa back panel niya. Back panel, ito guys yung back panel niya. Meron siyang dalawang channel, channel A and channel B. So sa channel A, meron siyang balance, unbalance. So ibig sabihin ito ang input niya, input. Ito naman yung output niya, meron siyang dalawa. So pwede kayo malagay ng para sa low, and then para naman sa high. Okay, ito naman yung channel B, meron siyang input at dalawang output para sa high and low out. Okay, ito yung meron pa rin din siyang
balance unbalance na mono sub ako. So pwede kayo maglagay dito ng pang sub, ilagay nyo rito papunta sa amplifier ng sub nyo. Okay guys, so very simple lang po ito na i-operate itong warp dial na to. Okay, meron din pala siyang ito yung kanyang socket ng para sa power cord, made in China. Okay, siyang AC220 240 50 Hz 20 watts fused T315 mAh 250 volts. At siyempre itong kanyang power switch ito. Okay, ito guys, matagal na itong ginagamit namin sa hotel. Bali ang nakabitan noon dati nito is yung aming aming K12. Yun guys na K12, yan dating ginagamitan nito sa kanyang low. Kaso nga nasira yung K12, so balang ginagamit namin dito yung aming powered speaker na OEM, tapos 602 yung ginagawa naming bass. Maganda rin guys, pag ginamit nyo to, kahit na integrated yung pang bass nyo, is maganda rin yung kinalabasan ng bass nya, pero hindi nga lang talaga kasing tulad ng power amp. Pero okay naman para sa mga small event. So ayun na guys, so hanggang dito lang guys sa ating simpleng review about Warp Dial Pro two-way crossover. At kung bago ka pala guys sa aking channel, paki-subscribe po ng Sepka Sounds, paki-like na rin kung nagustuhan, at share ng video para maka-analyze sa iba, makakita rin yung iba, mapandang iba. Okay guys, at huwag kalimutang i-press yung notification bell para update kayo lagi sa aking mga susunod pang video na i-upload. Okay guys, thank you very much and God bless.